Okay, so yan, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ako po ang inyong lingkod, Master Maestro TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo po ay magbibigay ng reaksyon tungkol po sa nagaganap na muli na banggaan po ng mga barko ng Pilipinas at barko ng China. Naku po, nagsimula na naman po tayo. Nagsimula na naman po ang mga inchik na ito, mga kababayan, na ligaligin. Okay? Ligaligin ang ating mga sundalo na nariyan po na naka-assign na nagbabantay sa ating soberenya. Okay? So, ano kaya ang magandang pwedeng gawin sa mga checkpoint ito, sa mga sakang na ito na wala na pong ginawa kundi pasakit sa ating pong mga sundalo na nagbabantay po riyan, naka-assign na nagbabantay po riyan. Nako, so tignan nga natin po ang report mula po sa GMA. At dito tayo magbabase sa ating pong gagawing reaksyon, pagbibigay ng opinion, kuro-kuro at komento. Okay? Tingnan natin mga kababayan. Tanghali kanina sa Escoda Shoal, unti-unting dinikita ng China Coast Guard 5205 ang BRP Teresa Magbanwa hanggang sa umikot ang barko ng China sa kasadyang binangga muli ang ating barko. Okay. So mga kababayan, dito po sa pinapakita po natin o dito po sa i-play po natin na video, kitang-kita po. Tingnan niyo po yung nguso po ng barko po ng China. 'Di ba? Parang talagang sadyang binabangga po ang barko natin, hindi po ba? Maliwanag po kumbaga kumbaga po sa mga kotse, sa mga sasakyan dito sa lupa, ay talaga naman pong wala po sa right of way. Wala po sa right of way ang barko po ng China. Okay. Di po ba? So malinaw po mga kapatid, mga kababayan, na isa na naman po itong pang-aabuso ng karapatan ng mga Pilipino na ipaglaban lalo na po sa ating mga sundalo na nakasan dyan, na ipaglaban ang ating soberenya. Kasi tayo naman po ay ginugulo ng mapagkamkam na mga Chinese. Okay? Di ba inaangkin din po nila yung lugar na yan? Kaya po, pagpatuloy nga natin mga kababayan. Hawak. Sira ang plan nila. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 beses sinadyang banggain ang barko ng Pilipinas kahit wala itong ginagawang provocation. Nag-iisa lang sa Escoda Shoal ang Teresa Magbanwa habang pinalilibutan ng 3 China Coast Guard vessels, 5 China militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army. Walang nasaktan sa mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa pero nagtamo ito ng pinsala. There is a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9701. There is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by the China Coast Guard and also on this part. Pero ang China Coast Guard, ibinabaling ang sisi sa Philippine Coast Guard. Ang barko raw natin ang sadyang bumangga sa barko ng CCG. Ay, mga sinungaling, mga putragis talaga itong mga Chinese na ito, Tayo patuloy ang may kasalanan. Ang ating pang mga kasundaluan ang sisisihin at sadyang sila po ang bumangga sa barko po ng mga inchik na ito na napakasinungaling. O ano na naman kaya ang masasabi po ng kanila pong leader ng kanilang pamahalaan? Tayo na naman, dito nga po ang press release nila, sinasabi po mga kababayan, na tayo, yung ating po mga sundalo ang sadyang, o yung barko po ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanila pong barko. Pero pag tinignan po naman natin ang video po na ito na galing po sa GMA7, mga kababayan,
malinaw po na talagang yung nguso po ng kanila pong barko ang sumadsad o bumangga mismo sa ating barko. Nako, napakasinungaling ang mga visit na mga checkpo na ito, ang mga inchik na ito. Napakasinungaling. Tayo pa po ang gagawing mga walang isip. Pero dito sa pinapakita, magbibigay na naman po siguro sila ng press release na sila po ang agrabyado na naman po dito. Okay? Pagpatuloy nga natin mga kababayan. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas na tatanggalin ang ating barko roon dahil bahagi raw ito ng soberanya nila. Noon pang Abril naroon ng Biriin mo, sila pa po ang may ganang magsabi, magbanta na tatanggalin po nila o paaalisin po nila yung barko natin po doon dahil sila po ay yung lugar na kinatatayuan o kinalalagyan po ng barko ng Pilipinas daw ay bahagi ng kanila pong ipinaglalaban na soberanya. Naku po, tragis naman talaga. O saan ka naman nakakita ng mga ganitong mga tao, mga kababayan, Malinaw po na pangyuyurak, pang-aapak sa ating mga karapatan na mga Pilipino. So, ito na naman po yung isinasabi po nating baka ang mga Chinese na ito ay alam na alam ang kahinaan ng Pilipino, kaya sila po ay malakas ang kanila pong loob. Yan kasi itong mga iba po nating mga politiko na nakikipag-alyado, nakikipag-alyansa at nakikikampi, nakikipagkampihan sa mga Chinese na ito, kaya tuloy itong mga kakampi, mga Pilipinong kumakampi sa mga China siguro lang ang isa pantaha ko lamang po itong mga kababayan ay sila po ang nagbibigay ng impormasyon na pwede po tayong sagupain. Kaya malakas ang kanila pong loob dahil alam po nila na wala pong masyadong dekalibreng armas ang ating mga kasundaluan po dyan. Di po ba? Alam po nila na mahina po ang ating sandatahan na hindi natin kayang ipagtanggol ang ating soberanya, lalo na po diyan sa lugar na yan, sa tubig, dahil alam po nila na mahina po ang puwersa po ng Pilipino. Okay? Teresa Magbanwa para magbantay sa Escoda Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila ng mapanganib na aksyon ng Chinese Coast Guard, hindi daw aalis o magwi-withdraw sa kanilang operasyon ng PCG. This is the commitment of the Commandant to the President that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. The position of our government, especially the National Maritime Council, we take this with serious concern. That's why through our cognizant department, Department of Foreign Affairs, we have issued statements to the Chinese Embassy and even to the Embassy of our Philippines in Beijing, issuing our serious concern with these acts of the Chinese vessels. Talagang matitigas po ang panga, matitigas po ang kukote ng ating yung mga inchik na ito, mga kababayan. Maski sabihin pong idadaan po sa diplomasya, idadaan po sa international court ang usapin tungkol po sa katubigan na pinag-aawayan, na pinag-aagawan ng mga iba't ibang bansa, pero itong itong China na ito, sila po yung talagang matigas. Hindi po nila sinusunod po ang desisyon po ng international court. So ano na lamang po, saan na lang po tayo dudulog? Kung idinadaan po ng ating bansa ang diplomasya na hindi naman po sinusunod ng China, papaano na lamang po ang karapatan ng bawat
bawat bansa na nagki-claim po ng kanila pong soberenya diyan po sa lugar na yan, di ba? Hindi lamang po kasi Pilipinas, mga kababayan, ang may ganito pong problema po sa China. Nako, sana po ito ay magawan ng paraan ng ating mga opisyales sa ating gobyerno. Lalo na maging, anong tawag di John? Maging matapang sa ating mga desisyon. Sana mabigyan po ang ating mga leaders ang lakas ng loob upang magkaroon po ng sulitong desisyon kung paano po nila ipaglalaban ang soberenya ng Pilipinas rather, ang soberenya po natin na ipinaglalaban natin diyan sa lugar na yan. Okay? So malinaw na malinaw, ito po ay panliligalig, panlalamang. Okay? Panlalamang po na naman po ng China ang ganitong gawain na sasabihin, hindi po sila ang ng bangga kundi ang mga Pilipino, Coast Guard. Ay nako. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo, mga kababayan. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghaling gabi po sa inyo lahat. Okay? Sana sa susunod pa pong upload video po natin ay sana po inyo pong tangkilikin. Master Maestro TV po ang inyo pong lingkod.